Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 153 ng International League. Naging matindi nga simula ng second half ng laban dahil na nga sa matitinding insulto na sinabi ni Tochiya kay Sendo. Kaya naman, pinakitaan ng galaw nitong si Sendo itong si Tochiya na labis na ikinagulat nito ng gusto. Habang itong mga manonood ay nagwawala dahil sa ginawang puntos nitong si Maki. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sendo. Hindi ko naahayaan pa na makalusot ka muli sa akin, Tochiya. Gagawin ko lahat upang mabawi ang kalamangan na kinuha niyo sa amin. At papatunayan namin na kami ang nakahihigit sa inyo at kami ang aabante para sa susunod na yugto ng laban na to. Kaya naman, humanda ka na, Tochiya, dahil gagawin ko lahat upang makuha lamang ang bola mula sa'yo. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sabay dumipensa na ito ng sobrang higpit sa opensang ginagawa ni Tochiya sa kanya. At sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang nahihirapan na itong si Tochiya na makalusot sa depensa nitong si Sendo. Nakakainis. Parang bigla atang humigpit ang bantay ng Sendo na to ah. Simula nang nakagawa sila ng puntos laban sa amin, bigla atang nagbago ang kanyang laro. At para bang bigla ding lumawak ang pagbuka ng kanyang mga braso. Halos maharangan niya na ang aking paningin. Mukhang mahihirapan talaga akong makalusot sa kanya nito ah. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nahihirapan sa ginagawang depensa ni Sendo sa kanya. Kaya naman, napilitan itong ipasa ang bola papunta kay Senji. At nang hawak na ni Senji ang bola, mabilis din naman itong binantayan ng mahigpit ni Kogure. At sa pagkakataon na to, sobrang ganda din ang ginagawang depensa nitong si Kogure sa opensa ni Senji na halos ayaw niya din itong pakawalan. Habang itong mga manonood ay napatayo na sa kanilang kinauupuan dahil na nga sa sobrang ganda ng ipinapakitang depensa ng Shouku laban sa Ryukufu. Grabe, pansin niyo din ba ang ginagawang depensa ng Shouku? Sobrang higpit nilang dumipensa. Halos walang mapuntahan ang mga manlalaro ng Ryukufu at halos hindi man lang nila mapaabante ang bola papunta sa kanilang basket. At itong may salamin na manlalaro ng Shouku, mahusay din pala siyang dumipensa. Tignan nyo, halos walang magawa si Senji sa kanya. Ngayon, ano na kaya ang gagawin ng Ryukufu sa ganyang kahigpit na depensa ng Shouku? Nakakilabot ang kanilang ginagawa, parang finals na kung dumipensa. Nagkakamali ka dyan, kaibigan. Dalang sa tingin ko, magagawang lusutan ng Ryukufu ang mga manlalaro ng Shouku. Sa tagal ba naman natin silang sinusuportahan at kung nanonood kayo ng bawat laban ng Ryukufu, makikita nyo sa mga nakalaban nila na mas mahigpit pa ang depensa nun kesa sa Shouku. Kaya naman, siguradong magagawang malusutan ng Ryukufu ang ganyang kahirap na depensa. Yan ang usapan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak pa din ni Senji ang bola habang binabantayan pa rin ito ni Kogure ng sobrang higpit. Nang biglang nag-double crossover itong si Senji. Subalit, hindi ito nagtagumpay. Dahil na nga sa mabilis na nabasa ni Kogure ang gagawing pag-atake ni Senji sa kanya. Ang kulit ng nakasalamin na to ah. Ayaw talaga niya akong palagpasin sa kanyang depensa. Nakakainis ka na. Humanda ka sa akin dahil ipapahiya kita dito. Yan ang sabi ni Senji sa kanyang sarili na talaga namang nanggigigil na. Nang biglang sumigaw itong si Coach Eri. Senji, ipasa mo na ang bola, dali! Hindi mo na magagawang lusutan niyang nakasalamin na yan dahil nababasa niya na ang iyong galaw. Kaya naman, ipasa mo na ang bola. Yan ang sigaw ni Coach Eri na naging dahilan upang ipasa nga talaga ni Senji ang bola papunta kay Michael. At nangawak na ni Michael ang bola, agad naman itong tumingin sa kanyang paligid, sabay na pabulong sa kanyang sarili. Talaga namang basang-basa na nila ang aming galaw. Mukhang nagiging seryoso na din ang Shouku sa laro na to ah. Dahil halos lahat sila ay nakafocus na sa kanilang binabantayan. Mukhang pinag-aralan talaga ng Shouku ang aming galaw. Ngayon, wala na akong ibang pagpipilian kundi kumilos at gumawa ng sariling plano. Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili. Sabay tumingin kay Hanamichi.
Sabay binunggo nito ang depensa ni Hanamichi. Sabay spin moves ng sobrang bilis at step back ng napakahaba. Sabay tumalon at gumawa ng isang fadeaway shot na labis na ikinagulat talaga nitong si Hanamichi dahil hindi niya lubos akalain na gagawa si Michael ng isang fadeaway shot sa mismong harapan niya. Ano? Isang fadeaway? Patay na! Hindi ko na magagawang maabutan yan! Nakakainis! Nadali niya ako sa pagkakataon na yun ah! Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Michael ay tuluyan na nga pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas nilang muli sa 5 puntos ang kalamangan sa Shouko na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Nice shot! Ang husay mo sa pagkakataon na yun, Michael! Sabi na nga ba, magagawa niyong malusutan ang ganun kahirap na depensa eh. Sige Ryukufu, ipagpatuloy niyo lang yan. Huwag niyong hayaan na makahabol ang Shouko sa inyo. Go Ryukufu! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang itong mamalalaro ng Dawan ay namamangha sa ipinapakitang laro ng Ryukufu. Ang husay ng mamalalaro ng Ryukufu ah. Pero mahusay din naman ang mamalalaro ng Shouko. Subalit, hindi talaga magawang mahabol ng Shouko ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. At kapag nagpatuloy ang ganitong laro nila at kalamangan ng Ryukufu sa kanila, siguradong matatalo ang Shouko sa laban na to. Ngayon, ano nang gagawin niyo, Coach Hansai? Hahayaan mo bang mapanatili ng Ryukufu ang ganyang kalamangan sa inyo? Yan ang sabi ni Zeto. Tama ka nga, Coach. Pero ang naiisip kong paraan dito ay dapat humingi na ng timeout itong si Coach Hansai upang mabigyan niya ng bagong plano ang kanyang mamalalaro. Dahil kapag nagpatuloy ang ganitong laro nila, baka lalo lang lumaki ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. Yan naman ang sabi ni Yamato. Huwag muna kayo magdesisyon ng maaga mga kasama. Tandaan nyo, isang kapatid ko sa mamalalaro ng Shouko. Kaya naman, nakasisigurado ako na kapag mas gipit na sila sa laban, mas lalo itong ginaganaan sa laro. Yan naman ang sabi ni Hatochi. Huwag kang papakasiguro, Hatochi. Tandaan mo, ganyan na ganyan ka din, di ba? Pero anong nangyari? Nagawa kang talunin ng iyong nakababatang kapatid. Yan naman ang sabi ni Kenji. Habang itong si Hatochi naman ay tinitigan ng matalim itong si Kenji. Tama na nga yan, hindi tayo nandito para magtalo. Andito tayo para suportahan ang mga malalaro ng Shouko. Ngayon, manahimik na kayo. At wag na magtalo pa. Manood na lang tayo at tignan kung magagawa nga ba talagang baguhin ng Hanamichi na to ang takbo ng laban. Yan ang sabi ni Zeto. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay hawak na nga ng Shouko ang bola. At tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. At habang idinidribble niya ang bola, malawak ang tingin nito sa kanyang mga kakampi upang makapag-isip siya ng magandang play dito. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Kogure. Sabay binulungan ito na tila silang dalawa lamang ang nakakarinig. Hoy Boy Labo, pumwesto ka at maghanap ka ng magandang anggulo. At ako na ang bahala sa susunod na hakbang. Basta kapag nakahanap ka na ng pwesto, ihanda mo yung sarili mo at tignan mong mabuti ang bola. Yan ang sabi ni Hanamichi. O sige Hanamichi, makakaasa ka na makakapwesto ako na maayos. Yan naman ang sabi ni Kogure. Habang itong si Hanamichi naman ay tumakbo na nga papunta sa loob ng basket. At itong si Sendo naman ay kumilos na din na naging dahilan upang mapatayo itong si Coach Eri at mapasigaw ng malakas. Ryukufu! Fokusan niyo si Hanamichi at itong si Sendo! Huwag niyong ilalayo ang tingin niyo sa dalawang yan dahil mukhang sila ang gagawa ng play dito! Yan ang sigaw ni Coach Eri na naging dahilan upang agad na maghanda ang mamalalaro ng Ryukufu sa depensa. Habang itong mamalalaro naman ng Roman ay naiirita sa coach ng Ryukufu. Tignan niyo yung coach ng Ryukufu. Mukhang desperado na talagang manalo sa laban. Pupukusan na talaga nila ang dalawang malalaro ng Shouko. Yan ang sabi ni Yohe. Tama ka nga dyan, Yohe. Pero tama din naman ang ginagawa ng coach nila. Dahil kapag hinayaan nila yung si Sendo at Hanamichi, siguradong mayayari talaga sila dito. Yan naman ang sabi ni Harochi. Dapat lang nabantayan nila ng gusto ang dalawang yan. Dahil silang dalawa lang naman ang magpapahirap sa mga malalaro ng Ryukufu. Kaya naman, kahit ako nasa kalagayan ng coach nila, fufukusan ko din ang dalawang yan upang hindi na sila makagawa pa ng play. Dahil kapag nalingat lang sila sa dalawang yan, siguradong makakagawa na naman ito ng puntos. Yan naman ang sabi ni Shibo. Sa kabilang banda naman, hawak pa din ni Fujima ang bola at idinidribble niya ito papunta sa kanilang basket. Na bigla niyang inatake ang depensa nitong si Keiji. Subalit, dahil sa taas itong si Keiji, nahihirapan ang uso itong si Fujima dito. Nakakainis, ang tangkad na lalaking to, ang hirap makalusot sa depensa niya.
Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili nang biglang sumulpot itong si Hanamichi sa gilid ni Keiji. Sabay iniskrinan niya ito ng sobrang higpit. Fujima, bilisan mo! Lumusot ka na habang nakascreen pa ako! Yan ang sabi ni Hanamichi na naging dahilan upang agad na lumusot itong si Fujima sa depensa ni Keiji. Ano? Isang screen? Patay! Hindi ko napaghandaan yun ah! Nakakainis! Makakalusot na itong si Fujima sa akin! Yan ang sabi ni Keiji sa kanyang sarili. Habang itong si Fujima naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa ni Keiji. At itong si Hanamichi naman ay biglang kumala sa pagkakascreen kay Keiji. Sabay tumakbo ito malapit sa kinaroroonan nitong si Kogure. Fujima! Ipasa mo sa akin ang bola, dali! Libre na ako sa posisyon na ito! Yan ang sigaw ni Hanamichi na naging dahilan upang agad na ipasa ni Fujima ang bola papunta dito. At nangawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang tres. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Senji. At talaga namang malapit na ang kamay nito sa bolang hawak ni Hanamichi. Huli ka! Ngayon, siguradong isang supalpal ang aabutin mo sa akin, may pulang buhok. Ang lakas ng loob mong tumira sa teritoryo ko ah. Ngayon, sisiguraduhin ko na masusupalpal kita. Yan ang sigaw ni Senji na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak nitong si Hanamichi. At ang buong manonood ay napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang pagkagulat sa pagsulpot nitong si Senji sa harapan ni Hanamichi. Ano? Nagawa niya pang makahabol kay Hanamichi? Patay na! Delikado ka na dyan, Hanamichi! Siguradong isang supalpal ang aabutin mo kay Senji! Yan ang kabadong sabi ng mga manonood. At dito na nagtatapos ang Chapter 153 ng International League.